Hello guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Capricorn. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy. This is general reading, so pwede kang makaresonate. Doon sa mga dati kong subscribers, maraming salamat sa patuloy na panonood, Capricorn. And doon sa mga bago, please like, share, and subscribe guys. Kung ano yung message na dumating dito or lumabas, gamitin mo yung intuition sa panonood. Wow! Capricorn, first card natin is New Beginnings. Okay? It's New Beginnings. So, begin your new life daw. So, this card ay binibigyan ka ng pagkakataon ng universe na makapagsimula. This card sinasabi na maraming pagkakataon ang ibibigay sa iyo ng universe para simulan mo yung pagbabago sa buhay mo. Sinasabi din ng barang ito na maraming magbabago sa sarili mo. Like yung iba sa inyo dyan, merong mga Capricorn na magsisimulang ayusin ang kanilang pananamit, ang kanilang lifestyle, or yung iba magiging health conscious, or yung iba ay talagang merong magbabago. Parang from 0 to 10 yung jump up ng Capricorn dito. Okay? Tingnan natin. Ano ba ang sasabihin pa sa'yo ng ating tarot? Okay. So, second card is bittersweet. Nakikita ko sa'yo dito, Capricorn, marami kang pinagdaanan na pain and heartache sa buhay. Or parang sinasabi ng barahan na kung ano man ang magbago sa'yo, like kasi marami kang sinakripisyo, marami kang pinagdaanan na hirap bago mo makuha itong pagbabagong ito or yung etong victory and success. Kasi yung New Beginnings ito is victory and success. Nakikita ko na deserve mo to. Worth it yung mga sacrifices mo. Worth it yung pain and heartaches. Parang mixed emotions ka ngayon. So, etong message na to pwedeng this year or in next few months, nakikita ko na sobra kang magiging masaya. Parang iiyak ka. It's not because you're sad, because tears of joy yun. Masaya ka kasi na-overcome mo lahat ng mga pagsubok sa buhay mo. Okay? Okay. So, yun. So, 8 of Swords. From 8 of Swords ka, okay? From stagnation, from helpless, hopeless, from toxicity, drama, or kung ano man siya, papunta ka dito sa Zero the Fall. So, sinasabi ng baraha sa'yo na kung ano man tong pinagdaanan mong hindi maganda, etong papasok sa'yo or etong lalabasan mo, parang ganon, or etong magbubukas sa'yo na opportunities or possibilities, dito mo marirealize na everything happens for a reason. Kaya ka pala nakaranas ng ganong klaseng stagnation kasi inihahanda ka ng universe para sa pagbabago or inihahanda ka ng universe para sa mas mahirap pa na sitwasyon. Okay? Okay, next card natin is the Strength card and 6 of Cups. Dito sinasabi ng baraha sa'yo na marami kang marirealize sa nakaraan mo. So, parang sinasabi ng baraha sa'yo na kailangan mong maging matatag, okay, na huwag alalahanin yung past. Pwedeng hindi naging maganda yung past years mo, 4 years ago, 6 years ago, ganyan ganito, 2 years ago, 1 year ago. Dito sinasabi ng baraha na huwag kang mag-alala. Okay, huwag kang mag-alala kasi yung past is past na yon unless nababalik-balikan mo siya. Okay? So, kailangan mong manindigan, kailangan mong magkaroon ng lakas loob na yung past na yan is talagang past na yan. Yung past na yan is talagang let go mo na yan or hahayaan mo na yan sa past. Okay? Okay. So, nakikita ko sa'yo dito, kung single ka, babae ka man or lalaki, pwedeng isang tao na magpaparamdam sa'yo na may gusto sila sa'yo. Okay? Isang tao ang posibleng papasok sa buhay mo. And yung taong ito ay parang gusto kanyang maging kanya, 'di ba? Nag-o-offer siya sa iyo ng relationship. And yung relationship na 'yon, na ino-offer sa iyo, sinasabi niya sa iyo na tutulungan ka niya sa kung ano man na obligasyon meron ka. So nakikita ko sa iyo ngayon,
na kung sino man yung taong ito, mag-iingat ka. Okay? Mag-iingat ka kasi sa panahon ngayon, huwag mong ilalagay yung sitwasyon mo dahil lang sa isang pangako. 'Di ba? Kasi kung makikita mo dito, wala naman siyang ino-offer dito. Ang ino-offer niya, love life eh. Love life yung ino-offer niya. Wala naman tayong nakikitang pera, ganyan, ganito. Hindi naman natin nakikita kung ano yung mga efforts niya. Sabi dito, tutulungan ka para pasanin yung mga obligations and duties mo sa pamilya. Huwag mong ibigay yung pamilya mo sa kanila. Like for example, yung obligation mo sa pamilya, huwag natin na iasa sa ibang tao, 'di ba? Parang ganon. Okay. Sa usaping relationship, nakikita ko sa'yo dito na parang wala ka ng interest sa karelasyon mo if you're in a relationship, and posibleng makipaghiwalay ka. Posibleng iiwan mo or posibleng magle-let go ka na lang sa kanya. Ay kita ko sa'yo dito, pwedeng may plano kang mag-relocate, pwedeng may plano kang umalis sa lugar kung saan ka nakatira sa ngayon, para hanapin yung swerte mo sa ibang lugar. Okay. Kaso dito, may the devil. Ang the devil dito, in 7 of Swords, sinasabi ng barahan na mag-iingat ka talaga. Napaka-specific na ito guys ha. Sinasabi ng baraha sa'yo, mag-iingat ka. Kasi magkatabi yung the devil tsaka 7 of Swords especially sa mga air signs, Gemini. Ingat-ingat ka sa kanila kung sila yung nanliligaw sa'yo or sila yung nangangako sa'yo na tutulungan ka sa mga obligations mo, mag-iingat ka because ang taong yan ay mapanlin lang, 'di ba? Abusive, manipulator, magnanakaw, 'di ba? Manggagancho. Kung sino man ito, huwag kang mag-alala kasi ikaw lang naman ang makakaramdam niyan eh. 'Di ba? Mararamdaman mo din yan. Okay? So, doon naman sa inyo, Capricorn, if you're looking for a job, 'di ba? So, ingat-ingat din tayo sa mga taong pagkakatiwalaan natin. Huwag masyadong magtitiwala sa mga taong sasabihan ka na tutulungan ka makahanap ng trabaho. Okay? Next. Nakikita ko sa'yo dito isang parang tao na pwede mong malapitan in times of problems sa financial. So, nakikita ko isang babae, pwedeng mayaman siya, or masasabi natin na financially stable siya. Siya ay makakatulong sa'yo para maging balanse yung iyong financial. Okay? 9 of Swords, sinasabi ng baraha sa'yo dito na binibigyan ka ng pagkakataon ng universe na mabago yung takbo ng buhay mo. Ang problem lang dito is, ikaw yung may ayaw. Bakit ganon? Like for example, kung nasa ibang bansa ka, binibigyan ka ng pagkakataon ng universe para makalipat sa ibang bansa, pero parang komportable ka na sa kung ano yung meron ka sa ngayon. Yung iba din sa inyo, pwedeng kayo ay mahati yung emotion nyo between relationship and yung plano mo sa buhay. Okay? So, dito sinasabi ng baraha, marami kang gustong gawin. Yung iba din, maraming gustong gawin, pero hindi sila sigurado kung saan sila magsisimula. Okay? So, thank you guys for watching. Bye!